Sa dami ng mga inabandonang bahay dito at ang ilan ay hindi pa natatapos, ay may ilang magpapatunay ng nakakapangilabot nilang naranasan dito. Kahit ang karamihan sa mga ito ay hindi pa natirhan. Kaya lang, bakit po yung mga may-ari hindi na talaga tumira? Tiyak, ikakagulat mo ang bagong nakatira dito. Paano po nag-apply yung kapatid nyo dito para makakuha ng isang bahay? Yan talaga dito, pero kami sanay Hindi na mo kami. naiwasan eh. Sanay na. Alas 12 ng gabi Yan yun. talaga. Parang katok. Kunan daw to eh, di ba? May sand dito dati. Okay. Yun ang tanong sa isip ko. Ang mga kabahayang itong inilaan para sa mga sundalo sa gitna po ng isang kabundukan o ng isang kagubatan. Binigyan din kayo ng pera. Welcome back to my channel mga master. Ito na naman si Master G gumagala. Mag-iimbestiga sa lugar na ito. Nakikita niyo mga paligid na iyan. Ito yung bahay para po sa mga sundalo at mga pulis dito po sa Davao del Norte. Aalamin natin kung bakit ba naabandona ang mga bahay na ito na never daw natirhan. At panahon pa daw ni Pinoy. Kasama natin ang ating bagong car. Oh my gosh. Dahil po sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal. Tanong lang. Malapit na ba daw tirahan yan? Hindi pa. Malapit na daw po siyang tirahan. Wala pa'y update. Guys, yung mga ibang napagtanungan natin, parang tikom pa yung bibig nila, ayaw pa nilang mag-open. So, I just wanted to thank Ma'am Veronica Sulid for suggesting sa pag-suggest po nitong ating pinuntahan ngayon dito po sa Davao del Norte. Ang Davao del Norte po ay mararating from Davao City ng almost 2 to 3 hours, depende po sa traffic. So, tignan nyo rito, oh. No? So hindi po ito yung lilinawin ko lang hindi po ito yung kamukha ng sa Leyte. Although hawig yung style, pero iba po ito. Meron pa raw doon na part yung pinakadulo. Bongga naka-car na si Master G dahil po sa suporta niya. May tao. May tao. Yan may mga bata Ayong adlaw. Napay mga bahay dira sa unahan? Okay, sige, thank you. Pero nakikita ninyo. Ito mga to daw ay may mga nakatira na dyan, yung iba. Pero iniwan din, hindi din tinuloy. At dito yung pinakamagubat na parte na. So, balak ko, mag-paranormal investigation naman sa part 2 ng video. Gabi naman tayo pupunta. So, tignan nyo naman, sayang naman, So, punta tayo dito sa May sariling tangke ng tubig? Wala na yan, sir. Paano po kayo nakakakuha ng tubig dito at saka kuryente? May sariling linya? Meron naman. Ganun na po katagal dire nakatira? 3 years na. 3 years na. 4 years. 2020. Tapos, paano po kayo nakakuha ng bahay dito? Tira lang kami, sir. Yung may-ari, hindi naman matira. Tapos, Yung kapatid niya may bahay dyan. Oo. Kung napanood nyo yung mga vlog ko nung nakaraan sa Tacloban, lalagay ko po dyan sa screen, makikita nyo itong mga bahay naman na ito. Wala pa raw o never pa raw itong natirhan. More than 200 plus ang mga bahay dito. May mga kwento din, may mga kababalaghan din naman, pero hindi natin masasabi na ito ay talagang haunted. Pero mistulang ghost town nga. So dito tayo magsimula mga master. Malapit na tayo sa pinakadulong bahagi. Ayan, ipapakita ko din sa inyo. A few moments later. Ito naman yung part na tingnan natin okay. Mukhang may tumira naman din dito. Katulad dito guys Yung mga part doon pupuntahan natin mamaya. Katulad nito Sayang. Pintuan pa lang ang ganda ng style. Modern. Tas may hagdan sa taas. Ito yung okay na. Ito pala yung pinaka finished product ng itsura ng mga master. Actually, itong part naman na to, may
Naka-ready to ano. Naka-ready to... Ayun, may mga part ng salamin dito. Ikakabit na siguro. Yan, yung ibang iba may mga nakatira at ito, wala. Mga wala din to. Ayan, mga yung wala din. Iba na to ibang part na to. Hindi na to yung kagaya ng kaninang pinunta. May nakatira, may wala. Kumbaga hindi siya kompletong straight na may nakatira talaga. So, paano po nag-apply yung kapatid nyo dito para makakuha ng isang bahay? Dating kuan siya sir, dating Sundalo. sir. Oh, di ba para nga ito sa... Dati pulis at saka Oh, pulis at saka sundalo. at saka hindi naman sila magtira dito. Oo. Ayun na binigay ni Pinoy. di dati kay kuan kay Pinoy, and then Pinasa o... kay President Duterte, binigay ni President Duterte sa mga dating mga kuan. Ay, di sabihin, ang nakapag-turnover talaga dito si dating Presidente Duterte. Ah, okay. Pinunta na yung Mayor Duterte dito pag Pumunta rito si Digong. Ah, talaga? So, may mga nakatira dyan sa part naman na yan. Tapos makikita nyo itong isang malaking convention hall nila. And then, ito yung mga bahay. So, aalamin pa natin kasi ako, I don't have any idea kung bakit. Pero subukan natin pasukin. Tignan natin guys. Medyo, ano ko lang yung, medyo malikot yung camera natin. Yan. So, mapapansin nyo naman, natin kung ano yung stand. Okay. Tapos, dito, sa parte naman na ito, mga master, ito yung may CR. May naamoy akong something. Ay, marami pa pala dito. Ang dami pa dito. Wala pa akong idea kung ano yung ano dito. Pero ang sabi nga po, ito yung pabahay inilaan para sa... Kung si Pinoy, ang namahalan nito, wala pong napatira pa. wala pa. Pero nung si Duterte na, President Duterte, siya na ang patuloy. Hindi na nakapatuloy nito na Ba't hanggang ngayon sir, kay BBM na hindi na po ito pinabayaan na nila. Sayang po ano. Pero magkano po? Paano pong libreng ibibigay po ba or libre lang o may monthly hulugan? Ah, libre talaga to. Paano po yung yung mga kung tulad dito may makakapanood nito mga sundalo, mga pulis na gusto ring magkaroon ng bahay na ganito. Saan sila lalapit sa munisipyo ganun? Oo nga, parang ghost town na nga mga master. Ayun. Sobrang damo na. Parang maaahas na tayo dito every time. Oh, punta tayo dito. Ito may iba-ibang size. May part na malaki mga master. May part din na maliliit. Sana guys, supportahan nyo yung video hanggang dulo. Ipagtatanong natin kung ito may mga ikibad ng likuran. Bakante na dito. Normal talaga mga master, nakakaramdam tayo ng konting foundation. Hindi, konting kilabot. May something. Napakarami. Meron namang karsada. Meron ding tamang ng kumbaga nakasadya talaga siya. Grabe. Anong gagawin pag napadpad ka sa ganitong lugar, no? Sayang yung mga bahay, mga master, no? Ang masasabi mo, mag-comment ka. Ang reaction, hanggang dun pa pala. Hala. So mag-comment ka ng reaction kung ano yung masasabi mo sa episode natin ngayon. Ako, puro panghihinayang. Ang mga bahay na ito ay never natirahan, na inilaan para sa mga pulis at sundalo dito po sa Davao del Norte. Makikita nyo yan. Isinama ko din mga pinalipad kong drone dyan. Puro damo na dito sa part na ito. At may mga maisan dyan sa pinakalabas. Grabe guys, ito Paano tayo makakapasok? Actually may daan talaga siya. Tignan, kahit sabihin mong madam mo. Merong bakas ng pagdadaan ng mga tao. Don't worry guys, tayo ng ating protection. Ayan pakita ko sa inyo pasok tayo. Tabi po natin. Sana walang asos. Ay, grabe, mainit, biglang uminit yung pakiramdam. Ang creepy. Baka
sabihin niyo may kasama ako kaya yung video pa ako ng isa, dalawa. Ibon ba yan? Tingnan niyo to. Para siyang iniready lang, hindi naman totaling sinadyang matapos. Ang ganda sana ng lugar. Ay, dead end na. Oo. Tignan nyo, oh. Ang ganda sana ng lugar. Tara, lipat tayo. Pinuntahan lang natin tong isang part. Pero hindi na natin papasukin isa-isa kasi pare-parehas lang yan. Para makita nyo kung gaano nakagubat. Naging kagubatan na ang mga pabahay na ito. Dito sa part na ito. So pag diniretso pa natin to, yan, tignan nyo may mga bahay. Makikita nyo pa yung iba, yung pinanggalingan kanina. Yan. Ito naman, may mga part na hindi natapos sa dulo. Makikita nyo rito yung napakagandang tanawin dito. Parang naka-ready pa kasama, parang kasama itong lupa na to eh. Ayan o, dyan tayo galing kanina. Parang kasama pa tong lupa. Puno ng durian, may puno ng mga niyog. Sino hindi manghihinayang? Kahit gantong kalaki lang na bahay sa akin, up and down, okay na. Nilalakaran ko, akala nyo kung titignan nyo ay kagubatan. Pero ito ay mga bahay inilaan para po sa mga sundalo at pulis. Nung panahon pa ni Pinoy, feeling ko sa contractor nagka-problema. Itong part na ito, tignan. Ayan, andito na tayo sa pinakadulong bahagi mga master. May mga bahay pa rin dito. May mga may-ari na po? May mga ari na. May mga pangalan na sila. May mga pangalan na. Ba't hindi nila tinirhan? Malayo sa trabaho. Yung iba po sir, hindi pa natapos kaya hindi pa natira. Hindi, ang dami na pong tapos dun eh. Ayan, katulad po ni... Kulang sa Kulang sa yung kontraktor. sir, parang Ba't hindi na po napagpatuloy? nabitin sa kontraktor talaga. Ibig sabihin inilaan na, kumbaga may mga pangalan na, may mga may-ari na. May ari na. Ba't yung iba po hindi natapos doon? Yung sir, parang hindi yung sa kontraktor ba? Yung kontraktor talaga may problema. Nagkakuan ba? Nagkasundo. Nagkasundo ba? Kasi yung ganito din po inapuntahan ko sa sa Tacloban naman, mga pabahay inilaan sa Tacloban, sa mga binagyo ba. At least nalaman ko yung dagdag informasyon dito sa Kasi balo ko bumalik dito ng gabi, yung magmumulto ba. Meron kayong You know, si sir, oh. Kasi tignan nyo to, no? Mga naka-ready itong mga kuryente. Putol po ang linya nito, no? Oh, yan. May mga sarili silang poste. Yan. Ito mga putol ang linya, naka-ready lang to. Na, ayan, oh. 0-0. Amit, 0-0. Totoo nga bang maraming itinapon dito dati at ang nakakapangilabot pang kwento nila ay pakinggan natin base sa kanilang mga personal na karanasan dito. Mga alas 12, alauna ng kuan ng Madaling araw. madaling araw, may parang parang may maglakad-lakad. May naglakad-lakad. Pag masdan mo pag alauna dito, parang dito ka lang. Madaling araw. Oo, madaling araw. Kapag gabi dito, Pag gabi. mga alas 12, parang may mga bata maglalaro. Parang Yung mga bahay laro, ko, no? kapag alas 12, kapag sa taas ka matutulog, may Opo. mag-jackstone. Namimili ng laro. Pwede namang hindi jackstone, no? Bakit jackstone pa talaga? Tapos, ano pa ba? Alas 12. Alas 12 ng gabi Kamalayan yon. talaga dito, pero kami Tapos, sanay Hindi mo na kami. naiwasan eh. Kung Sanay na. minsan, mga tukay. Parang katok. Hindi may iwasan talaga, parang May kumakatok. may kumakatok. Okay. May kababalagan dito talaga. Kasi Kasi dito dati, parang huyong-huyong dati ba? tapunan daw to eh, di ba? Kapag may sunbeds, May sandi dito dati ba? Okay. Hindi natin alam kung anong story nito, pero Pero sir, ngayon po, talagang may mga may-ari na talaga. may mga ari na talaga sila. Okay, so narinig nyo yan guys, at least. May mga may-ari na. Talagang masasabi natin na hindi pala ito yung Kaya lang, bakit po yung mga may-ari hindi na talaga tumira? Bukod sa hindi pa natapos. Sir, yung kanila, Walang hanap buhay dito. Buhay doon sa kuwan, sa bukiran talaga. Pero pupunta naman sila dito pag kuwan. Chinecheck naman nila ng mga tagiya. May mga part talagang sadya na hindi natapos kagaya nito. Tignan nyo naman yung quality ng pagkakagawa, parang binuhusan lang. Ito na yung dulo.
Meron pa dun sa bandang harapan. Nung pagpasok ng entrance, inuna ko lang tong dulo. Ito na siya guys. Yan o. Ano na to, property na ito. Ito yung sinasabi kong maisan. Yung sa part na yan. Diba? Grabe. Parang gusto ko tuloy ng buko. Charot. Kapansin-pansin na medyo creepy na yung pinakadulong bahagi nga nito. Ang mga kinabit na mga lababo ay tuluyan lang ding nabulok. Sa pagpasok ko nga ng bawat isa dito ay pare-parehas na ganito ang kanilang kalagayan. Na bawat butas ay may taglay na kalungkutan. Na sana ito ay napakinabangan na lamang sa mga nakalipas na taon. Paano nga ba napasa kamay na ito ng rebelde? Ito ang aking nakakagulat na natuklasan sa pagpapatuloy ng ating video. Ang tanong ay kung may mga dapat pa bang managot dito o ito ba ay dapat nang ipamahagi dahil sayang talaga. Ayon nga sa mga nakausap natin na ang bawat isa dito ay may mga nagmamay-ari na. Pero kung ang bawat isa ay may may-ari na, bakit meron pa ring mga hindi nagawa? Namistulang mga abandonado at ginubat na nga. Kasi dito sa part na to, kung bibilangin mo 3, 6, 9, 12. So 12 na bahay ito. So ipagpa-plus-plusin mo yan, kabilaan niya may mga entrada. Sana samahan nyo na ako hanggang dulo. Comment ka lang mga master. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe, lalo na pag hindi ka pa nakasubscribe or bago ka lang. Kung hilig mo yung mga ganito, nasa sayo naman. Ilang panghinayang, medyo may kilabot tong lugar. Masasabi ko lang. As in, ano talaga, parang subdivision ng style, no? Ikaw sir, ano yung pinaka di mo makakalimutan dito na ano? Ang hindi ko makalimutan dito sir, yung kuan lang, yung Kababalag. cooperation namin dito, yung masaya. Ito na parang komunidad namin dito. Kasi 2013 po ito, di ba? Walang free kami, yung tinatawag Oo. na freedom. Masasaya lang ang tao, malayo nakakagalaw dito, walang limit kumbaga, at saka safe, tama. Pag nakapasok dito, kasi ano para ano, may mga nakatira dito na mga pribadong tao, confidential din. So ito po ay located sa Davao del Norte. Pero kung ito po napapanood ni Sir Rapi Tulfo, pakitag nyo po siya guys. Matulungan natin na baka pwede nang maayos at mapaganda pa tong lugar. Mabigyan din ng hanap buhay yung ibang tao dito na gustong maghanap buhay kasi napakaganda po ng lugar yung kinakatayo, yung buong itsura po ng lugar guys. Thank you. Okay lang sa inyo sir ha? Panood to ha? Tulfo. Okay lang sa inyo talaga. Mailagay ito sa YouTube and then mapanood to ni Sir Rapi Tulfo kung sakali. Oo. Sana si Rapi. Sir Rapi, baka naman daw po magpapasko ngayon. Makatanggap sila ng konting tulong dito. Alam mo, mag-viral naman to guys. Balik tayo bago mag-December. Mamigay tayo ng konting mga pabigas dito, di ba? Para at least yung mga taong napuntahan natin dito, matulungan din natin yung mga nangangailangan ng tulong. Kasi ako yung vlog ko po talaga, puro kababalaghan lang. Pero wala namang masama. Kung mag-viral ito, malay mo naman. Doon ako natutulog. Pati tropa. May babae na umiiyak ba? Umiyak talaga. Saan banda? Doon. Ah, dito. Oo, maganda yung balikan natin ng gabi. Mag-imbestiga tayo. May kabalaghan talaga. May kababalaghan talaga. Bae. Ilang taon na nangyayari po yung kababalaghan na yan? 2020. 2020. A few moments. Mga master, paano mo ba? Ano ba yung mga ganyang content mo? Gustong gusto ko. Siyempre, at may kinalaman din naman sa abandon yung pinupuntahan natin. Para sa mga ganitong content na kaparehas nito, na pwede nyo isuggest sa akin sa lugar, pupuntahan ko, puntahan natin, mag-comment lang kayo, mag-email kayo dyan sa mga nasa screen. Tignan nyo to ah. Yan, may kambing. Parehas lang siya ng mga pinasok natin kanina. Kaya mas feel ko dito, hindi masyadong mabigat. Masira lang. May malaki pang space dito. Ay, hindi pala. Hindi na pala kasama yan. Ayan, no? Parang may dirty kitchen dito. Hindi talaga maganda yung pagkakagawa eh. Kung ako tatanungin nyo, based on my personal opinion. Ano po yung pangkaraniwang hanap buhay ng mga tao dito? Yun lang sir, parang Construction. Construction. Wag mo nang magdagdag ng anak, sir, no? Mahirap pa. Mag-asawa po kayo? isa-isa lang talaga. Ah, isa lang anak nyo. Ang layunin ko, bukod sa pag-imbestiga kung paano nangyari, maipaalam sa mga maraming Pilipinong walang bahay na ganito pala may mga natetenga ng gantong katagal. Diba? Sa halos 10 ektaryang laki ng lupain na kinatatayuan ng mga bahay na ito na inalaan para sa mga sundalo dati at para sa mga magigiting nating pulis. Ang nakakagulat dito at sino bang mag-aakala na ang mga ito ngayon ay pinamamahayan na ng mga dating kalaban ng gobyerno. Oo, hindi kayo nagkakamali. Ang mga sinasabi nilang NPA o ang mga rebelde na ngayon
ay patuloy na namumuhay dito ng malaya at masaya na di umano'y nabigyan ng bagong pagkakataon ng dating Pangulong Duterte na hindi ito narinig sa balita o ibinalita man lamang. Ito ang kanilang nakakagulat na pahayag sa atin. So, ito po, imbis na para sa pulis talaga, Ibinigay sa amin. ibinigay sa inyo ng dating Pangulong Duterte. Lahat, sure po kayo? Lahat kayo dito? So, ibig sabihin, ni isang pulis wala na pong tumira dito? Ah, Asa ka dito mga kuan hindi ordinary. mga ano? Oh, mga FR. Ang FRI? Ah, Ano po yun? Former rebels. Mas Former? rebel. Rebels. Ano po ibig sabihin nun? FR, mali. Mga ano yun? Surrenderes. Surrenderes. Sumurrender sa gobyerno? Ayan, Ah? NPA ba? Mga NPA? Dito. So, ito pala guys, ay inilaan na ngayon sa, ibinigay na sa mga NPA na talaga ba? Oo, ito na. Mga former. Ah, so hindi na siya totally masasabi nating pabahay para sa ano ngayon. Pabahay na sa mga Sa, Ito ang pabahay ng mga dating rebelde Mga na dating bumabalik rebelde. na sa gobyerno. Oo, bakit sa gobyerno? nakakagulat ha. Ngayon ko lang nalaman guys. So ngayon niya lang din nalaman ha kung pinanood nyo hanggang dulo itong video na to. Hindi na pala ito pabahay sa mga pulis. Ang mga nakatira dito ay mga dating nagrebelde sa gobyerno o sa Pilipinas na binigyan ng pagkakataong mabuhay. Kaya lang hindi pa napatirhan talaga yung. Ngayon ko lang na ano, sir. Pero kayo hindi naman kayo rebelde. Oh, ito yung iba. Ah, ikaw before. Si Paano mo na-contact? I mean, sumuko kayo, ganon? Oh, sumuko kami sa 7 First Brigade sa Davao Oriental. Tapos President Duterte ang nagplastar sa amin dito sa bahay. Ah, ang nagplasta. Ito ang livelihood assistant. Tapos itong pabahay. Ah, binigyan din kayo ng pera. Bukod dito sa mga bahay na ito. financial. Ah, okay. So, yung mga makakapanood nito, magugulat. Siyempre, kahit ako nandito ako, nagulat ako eh. Pero guys lugar ito para sa mga malalayang tao. Hindi sila ano guys hindi sila masasama. Iko-correct ko lang sa inyo, sila po yung nabigyan ng chance na magbagong buhay. Pero lahat naman kasi ng tao nagkakamali, nagkakaano. Pero yan, narinig nyo, ito pala ay para sa mga rebelde pala. Hindi na pala sa... Natawa naman ako. Sure kayo, sir kasi mapapanood to. Oh, Ayan, sir. Hindi lang. ito ang Ah, programa ni dati. Pumunta si President Duterte dito. Oh, dito na po si Duterte. Sa amin nag-take over ng pabahay. Binigyan kami ng pira. Ang iba naman, pinupunta niya sa Hong Kong. sino naman ang kasama niya dito nang nagpunta siya? Si Bongo. Sir Bungo. Sir Bongo. Ah, dyan mismo sa hall na yan. Tatay Digo, bukod kay Senator Tulfo, napapanood nyo po ito. Sana po maano na to, maasikaso na. Sayang po kasi. Talagang nakakamangha ang aking natuklasan. Sabay-sabay nating nalaman na ito pala ay inilaan na ngayon at ibinigay na sa mga taong minsay naging kalaban ng gobyerno na binigyan ng panibagong buhay at pagkakataon para sa kanila na ilaan ang mga pamamahay na ito ng nag-iisa at dating Pangulong Duterte. Gayunman, ito talaga ay nasimulan ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Sana naman kay PBBM ay maihatag na o maibigay na sa mga taong mga ito.